Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi alin man sa mga yan ay baka mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Puro tao pala to. Ano to? Wala tayong subject. Kasi maraming tao. So, masyadong komplikado, kaya energy na lang sila lahat. Ngayon, since puro tao nga, ano kayang klaseng reading ito? Sa bagay, pwede rin relationship at romance naman to. I-clear ko to. Ano tong Queen of Water natin? Queen of Cups. Teka. Queen of Cups ba ang i-clear ko o ito? Ang naisip ko kasi ito eh. Kala ko Queen of Swords to. Ito palang Queen of Swords. Sige na, ito na lang. Ano tong Queen of Cups natin? The Devil. The World. At Two of Earth. Babalance pala oh. So, anong klaseng reading ito? So, again, romance, di ba? Nilarify natin yung Queen of Cups. Kasi yung Queen of Cups para sa akin, siya yung pinaka mabuting nilalang. Taong pinaka mabuti. Na madaling ma-take advantage. Kasi ang gusto lang niya mangyari ay mag-show ng love, care, at in-nurture yung mga tao sa paligid niya. Sa bagay, pwede rin naman siyang card ng intuition. Gawin na lang natin siyang intuition. Kasi mahirap, yung mga description na sinabi ko, mahirap i-partner dito sa mga to eh. Kasi may the devil tayo. So, kung yung naisip kong mga description kanina, kung ipa-partner natin sa the devil, so sobrang bait niya. Ang dating na take advantage siya dahil manipulative yung tao dito, controlling. Pero, gawin na lang nating intuition. Since intuitive card din naman yun, kaya lang. Ano siya tatama dito sa the world at two of earth na nagbabalance? So, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pwedeng na-experience o may experience
may someone na makaka-experience nun. Kasi ito ay card ng emotion. So, parang damang-dama ng tao. Madadama niya to. Itong sasabihin ko. Kasi may someone nga na controlling. Toxic ba? Ngayon, itong the world, mag-i-end na yon yung katoksikan ng someone sa paligid niya. Mamaya alamin natin kung sino yun. Mag-i-end na at ito yung completion card. Ay, yun pala. Babalik ang balance sa buhay niya. So, hindi na siya mamamanipulate dahil alam niya na i-balance yung emotion niya o priorities. So, may someone na ganon. Whether na-experience na o may experience pa lang, parang kinokontrol siya, minamanipulate o in-abuse ng person niya. At ito ay relationship reading nga. So, sa madaling salita, kakawala na siya doon. At yun yung ma-realize niya dito sa Queen of Swords. At dahil ito ay card ng solution. Ayaw niya ng komplikasyon. So, ang ginagawa ng Queen of Swords ay remove. Ganon. Kinakat niya yung mga di kailangan o drama sa buhay niya. At gusto niya ng peace of mind. So, ibig sabihin, may magsiseparate pala, oh. Kung dito separation ay bibigyan ng ultimatum. Yung somewhat abuser dito. Nung victim. Tingin ko ito yung gagawin pa lang. Bibigyan niya ng ultimatum yung abuser o hihiwalayan niya. Kasi action na to. Ito yung card ng desire. So, ganun ang dating sa akin. Magiging strong na yung victim na kumawala sa something na toxic o someone na toxic sa buhay niya. More like karelasyon niya. Nandito nga yung romance card. May sinabi ako kanina, paano natin makikilala, no? So, maglalagay tayo ng itsura. Baka makilala nyo. Sa itsura, oh. Kaya lang, general reading kasi ito. So, kung lalagyan natin ng hitsura, hindi na natin gagamitin to. Dito na tayo mag-realize. So, doon tayo sa hitsura ng abuser. So, kung dito tumama sa inyo, baka sa kakilala nyo na ine-embody itong description. So, idol. So, maglalagay nga tayo ng clue para makilala nyo kung tatama ba sa inyo itong reading o sa kakilala nyo o idol. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, sa kakilala nyo o idol. Okay? So, maglalagay tayo ng hitsura dito. Abuser, di ba? Hitsura. Ano itsura ng abuser dito para malaman natin kung kilala niyo ba to o hindi. Tatama ba sa inyo itong reading o hindi.
O sa kakilala nyo. Moreno to. Baka seaman. So, pwedeng moreno, seaman, maskulado, o nagtatrabaho sa barko, guwapo, maganda, maputi. Maputi. Moreno na tayo kanina. Mag-stick tayo doon sa moreno. Yun una ko nasabi. Moreno. O pwedeng kung foreigner to, ay blonde ang buhok. OFW siguro. Long distance relationship. Pero itsura itsura. Maskulado, fit ang body, o mahilig mag-exercise. Hirap naman. Sir, either smiling face o seryoso ang mukha. Pero malaki chance foreigner to. So, again, kunin nyo lang yung case o clue na sa tingin nyo, fit sa inyo. O nasa abroad yung tao. Yung abuser nasa abroad. O foreigner. Matigas ulo. O baka maganda manamit. Kung dito maskulado di hindi mataba, hindi payat, sakto lang. May sarili siguro siyang sasakyan. Workaholic o may trabaho. Pero kung may trabaho to, sabihin natin permanent na siya doon. Permanent full-time siya sa work. Employee to. Hindi siya boss. Employee lang. Rank and file. Nasa rank and file siya. Pero hindi pa siya boss. Matagal na siya siguro sa work. Pero hindi pa siya napopromote. Ganyan. Sabihin natin regular employee. O casual kung sa government. JO, casual. So, kaya nasa rank and file siya Hindi pa siya boss. Fix yung salary niya. Hindi na tumaas. 3 years na sigurong ganun yung salary niya. 2 to 3 years. Hindi na tumaas. O ilang taon nang ganun
Salary, walang improvement. Kung meron man ay kaunti lang. Yung itinaas, hindi siya yung bigatin na sabi natin from 20 naging 30. Hindi. So every year 1K lang yung taas. Example lang. Anyways, ayun yung possible description. Yung abuser dito. O taong negative. Ngayon, lalagay tayo ng clue. So, na-describe ko na, no? Doon na lang tayo sa clue. Ito yung possible partner. Doon muna tayo sa partner bago kakilala o idol. So, kakilala o partner. Kakilala o partner. Partner o person ng Pisces ay possible Taurus, Sagittarius, Leo. Sabagay, Leo din naman to. Leo. Sabihin natin hindi tumama sa inyo itong reading, di baka tumama sa kakilala nyo o idol. So, ang zodiac sign ay possible Taurus, Scorpio, Pisces, kapwa nyo Pisces. Nadali ng deck na ito. Xerophone. Ibang senaryo. Sabihin natin may gustong malaman yung iba sa inyo. Kasi nag-i-spy kayo dito eh. Kaya lang na-partneran nito. So more like, hindi nyo pa malalaman yung gusto nyong malaman na truth o information na parang bumabagabag sa isip nyo. So ito yung solusyon natin. Kung may pera-pera kayo. Alam ko itong red obsidian. Ito to, red obsidian ang pangalan nito eh. O mahogany obsidian. May power. Anting-anting kasi yan. May power siya na i-reveal ang katotohanan. Tama nga ba yung memory ko? Parang may nabasa kong ganun eh. Ayun, ganun. Basta, siya eh, may kakayahan na i-reveal ang katotohanan na nagtatago ang katotohanan o secret, i-reveal ang secret. So kung trip nyo ay baka makatulong sa inyo to. Red obsidian, hindi siya red dahil brown. So case basis, alam ko may red. Hindi ko sure, pero parang nabasa ko red talaga. Yung iba red, yung iba brown. Tulad nito brown. Iron daw kasi to na humalo sa obsidian. So kung bibili kayo ng obsidian, dapat samahan nyo ng selenite. Kasi yun yung magsisilbing charger nito at nalolobat din pala itong mga crystals, gemstones. So again, kung may pera kayo, kung wala, blue. Alam ko, blue candle. Sabagay, bibili ka pa rin. So, kung available sa inyo yung blue candle, alam ko pwede rin yun. Hindi ko sure kung white. Pwede rin ang white. Pero alam ko multi-purpose na yung white eh. So, kung available sa inyo ay white lang, ay di-try nyo. Baka mag-bring din siya ng clarity, di ba? Peace of mind. Sa iba sa inyo. So, kung may pera nga, eto, re-recommend ko to. Red obsidian, o blue candle, o candle.
para malaman ang katotohanan. Ano pa bang makakatulong sa iba sa inyo? Wala nang maisip eh. So again, white candle. So mag-ingat kayo at baka makalimutan nyo, masunog yung bahay nyo. Kaya mahirap din yung white, yung mga candle. Ano makakatulong sa inyo? Ito kasi bato lang to, at least. Kaya lang magastos naman. Dasalan nyo na lang. Di ba? Yun pa rin ang powerful tool para ma-solve ang mga problema. Dasal. Who knows? Baka malaman nyo ang katotohanan gamit ang inyong sariling intuition. Di ba? Lalo na yung dream. Ito, natutulog yung tao dito. Who knows? Baka makuha nyo yung katotohanan na gusto nyo malaman dito sa panaginip. So again, may energy tayo sa week na to na parang babagabag sa isip nyo at gusto nyo hanapin yung katotohanan o answer sa isip nyo na sino ka ko. Kaya lang, since na partner ang neto, either sa panaginip nyo malalaman yung katotohanan, kaya lang di natin alam kung kailan kayo mananaginip, o literal na hindi nyo malalaman kung mag-i-spy kayo. Kasi ano to natulog yung energy. So pag ganun natulog yung energy, edi walang result. Who knows, baka sa ibang panahon nyo malaman. Pero again, anong possible problem dito? Na pwedeng bumagabag sa isip ng iba sa inyo para may idea kayo. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Maraming pwedeng cause. Problem sa communication. Una, problem sa communication. O problem sa health. Na hindi nyo alam bakit nagkaganon. Bakit nag-appear tong rush na to, ganyan. So again, example lang yun. Kung dito communication, health, o education, kung may nag-aaral sa iba sa inyo, o anak, pwede ba yun? Nag-i-spy dito So, hindi natin isama yung anak. Probably, yung iba sa inyo na nag-aaral mismo, para bang iniisip nila, papasa ba ako sa exam na to? Ganyan. So, yun, pwede ikaw-worry ng iba sa inyo. Let's say, nag-exam na, hindi nila alam kung pasado ba. Lalo na kung nag-apply. Siyempre, di mo naman makikita yung score mo, di ba? Dahil nasa HR yung yung test papers. So, yun lang naisip ko dito. Yun yung balakid dito. Ito kasi, school to. O hospital. Ito health. O communication. O anything na may kinalaman sa family. Sabihin natin family. Kasi kasama to yung ancestor Sabihin natin family. O anything na may kinalaman sa long distance relationship. Kasi to may narinig akong foreigner na nagle-Lenormand. Sinasabi niya na distance din daw. Lalo na kung abroad. May kinalaman sa distance. Emotional. Doon sa nabasa kong libro dito sa akin. Emotional distance. Sa kanya naman, literal na physical distance.
ano siya, feeling niya ano siya, ito. Feeling niya abroad to. So, again, case to case basis. Kasi kung emotional distance o coldness na kasi to, serious. Ito kasi reaching out. So, pag pinagsama mo, wala. Diba? O connection. So, again, communication ang problem dito. Health o education. Anything na may kinalaman sa studying. Pwedeng ikaw-worry ng iba sa inyo o ng kakilala nyo kung di tumama sa inyo. Pero LDR posible rin. O foreigner yung partner. Ay, 26 minutes na pala to. So, since 26 minutes na to, kukuha lang ako dito ng 3 cards. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na para sa buong week. Buong week lang naman tong reading na to, don't worry. Na-late lang ako. Anong petsa na? Late ko na nagawa. 11 na, oh. Sorry naman. Naging busy. Ito, sabi, these guys. Some elements of this relationship are hidden. Naalala niyo yung sabi ko kanina na may gustong malaman clarity yung iba. Saan ko ba nabasa yun? Kanito ko na. Parang gusto niyang alamin yung katotohanan at sabi ko nga gumamit ng ganito. Eh, ito na pala yun. Ito yung latest. Lalo na kung LDR o diba? Yung sabi ko ito pwedeng LDR. Itong card na to. Itong mountain. Kasi naging cold yung partner niya. So, iniisip niya baka may iba na. Ito, itong dalawa. Hindi na nag-communicate. Ginost na siya. O wala yung late ang reply. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung di man to para sa inyo, again, baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala. Yung sinabi ko, ito real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Manifesting the one. Very soon, your true love will arrive. So, para to sa mga single. Okay, ito naman, may para doon sa someone na dumating na sa buhay nila itong person nila o partner. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.